Barangay official sa Davao del Sur binawasan ang natanggap na ayuda ng isang ginang na buntis mula sa DSWD. Oh my. Yung kanyang 10,000 ay naging 1,500 na lang dahil binawasan ni Kapitan ng 8,500 at sinabi para mas maraming makinabang. Ba't hindi mo nalang kinuha lahat, Kupitan? Nahiya ka pa. Hindi ko baka walang hiya ito. Anyway, nasa linya po ang ng aming telepono all the way from Davao pa ito siya, ang DSWD Davao Regional Director Vanessa Gokong. Ma'am Vanessa, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas Nationwide. Good morning po, RD Vanessa. Kong, good morning po sa inyo. Kumusta po kayo? And good morning po sa inyong tagapakinig. Opo, kasama ko po si Aljo Bendijo, ma'am, dito Ito, may budag. sa programa. Taga Davao din. Opo. Davao din po. Ma'am, tanong ko lang, pag mga ganitong instances na binabawasan ng kapitan, pero bakit ganun po? Hindi po ba DSWD ang nag-aabot sa mga beneficiary? At bakit na may access si kapitan doon sa babae, sa pobreng buntis na yon, Ma'am Vanessa? Yes po, Kong. Kung nakita niyo po yung kanyang video na nag-viral, Oho. clear po doon na ang tinanggap niya po sa DSWD ay 10,000. 10, okay. Opo, Oho. opo. Ngayon po, ang sabi nung complainant, pinapunta siya sa barangay. Aha. Kinabukasan. Oo. Doon po kinuha allegedly Oo. yung 8,500 at binigyan na lang siya ng 1,500. Bastos. Okay. Ma'am, pag may mga ganitong situation na binawasan dahil sabi ni kapitan, sabi ni ganito, para mas maraming makinabang, ano po ang pwedeng gawin ng isang beneficiary ng DSWD, lalo na pag mga beneficiary ng AX po natin, ano po ang pwede niyang gawin, ma'am, para magsumbong o magreklamo at saan siya pupunta kaagad? Yes po, Kong. Para po sa mga nangyayari, masamang nangyayari na involving po ang ating mga payout, yung may kinukunan, magsumbong lang po kaagad sa DSWD. Meron po tayong hotline number, pwede pong sa email. Wag po silang mag-alala. Kung takot sila, ay hindi po natin i-disclose yung ang kanilang identity, papangalagaan and proprotektahan natin sila. Magsumbong lang po sila agad-agad. Pwede po silang pumunta sa regional office at meron din po tayong satellite offices sa lahat ng ating mga probinsya. Okay. At Director Vanessa, ma'am, hindi po ba parang hindi tama na sasabihin na ng opisyal na para mas maraming makinabang, mas maraming maabot ng tulong? Hindi po ba DSW ang magde-decide lang niya kung magkano ibibigay? Walang pakialam, maging si mayor o governor, hindi pwedeng makialam sa tatanggapin na amount ng beneficiary. Di po ba, Direktora? Tama po kayo, Kong. And in fact, nung DSWD secretary namin kayo, and kahit si Secretary Gatchalian po, Opo. buong po na dapat yung instruction nyo po sa amin kung magkano ang dapat sa beneficiary, sa kanya lang po yon. Walang pwedeng sabihin si Kapitan na rason. Walang ibang justification para po kunan niya yon. Kahit pa sabihin niya, ibigay niya sa functionaries, that will not justify the action. Maling-mali po ang ginawa ni Kapitan. Wala po pwedeng makipaghati pag government assistance. At saka, bakit siya makikialam? Di po ba, Direktora, trabaho ninyo yon to pinpoint kung sino ang mga dapat bigyan ninyo, sino ang beneficiary. Hindi siya pwedeng makialam na, oy, si Aling Lugring, hindi nakatanggap eh. Kaya Mr. Erwin Tulfo, bigay mo yung kalahati para bigyan natin si Mr. Aljo Bendijo dahil beneficiary din siya. Tama po ba yon or hindi? Walang pakialam ang LGU, ma'am?
tama po kayo, kung wala po talagang pakialam si LGU. Wala po silang karapatan na sabihin na hatiin kasi bibigay na sa di gawin po nila kung ilista nila yung Yun. sino po yung nangangailangan. Correct. Oo. Tapos ipasa po nila, i-refer nila sa amin para mabigyan. Yun. Hindi po pwede na hatiin. Opo. Kasi yung para kay Juan, Kanino? kanya lang po yun. Direktor, atin-atin lang to, sikreto po ha. Oo. Ibulong niyo po sa akin ngayon. Ano po pangalan nung singalan atong barangay official na Kinsa mo itong buwang? Tabaghak, ma'am? Kinsa mo itong buwang na barangay official? Tabaghak na tawhana ba? Kung banggitin ko lang po, kami Oh. po ay nakaprepare na ng affidavit complaint. Okay. Okay. Oo. So si complainant po, Oo. yung babaeng buntis, Aha. na nakita na po kami kahapon Aha. and pumunta na kami ng pulis para i-blatter. Yan. Nakipag-meeting na po kami kay PNP para po Oo. maprotektahan siya Tama, for tama. further harassment. Opo. CDILG din po Oo. nakapag-usap na kami and they will Oo. facilitate Aha. yung accompanying or yung appropriate po na administrative case for the barangay Mukhang- officials Sino po to? involved. Mukhang kuan yata, Direktora, ma-instruction si at galit na galit si Secretary Rex Gatchalian at gusto Yes niya po. talagang makasuhan itong balasubas na kupitan na ito, ma'am. Yes po, Kong. Ang instruction po ni Secretary, very strict, na hindi lang po yung complainant, yung tao na nakuna ng pera ang magpipress ng criminal charges. CDSW din po, magiging party to the case. Kami Ayun. po ay magsasampa ng kaso against the officials involved. Anong Ready na po yung aming complaint. so ano ang ito po ba ay criminal or administrative sa ombudsman ba itong isasampang kaso dito kay Barangay Captain Corona Mariscal? Ayun na po yung pangalan niya. Ay, yun na pala. Ay, Nahulaan excuse me. namin. Excuse me lang. Akala ko si Ma'am Lucky Vanessa. Listener to. Hindi pala. Ito pala yung kupitan Kasi ma'am, nito. type ng mga staff ko dito yung pangalan. Akala ko Lucky Listener. Oo, hindi Ayun pala. pala yun. Mananalo pa sana ito. Pasensya ka na, ma'am. Anyway, ma'am, so, mahigpit yata ang instruction. Nabasa ko talagang galit na galit daw si Secretary Galit na galit Rex po. Gatchalian at binigyan kayo ng directive na kasuhan sa lalong madaling panahon itong balasubas na kapitan na ito. Totoo po. That is confirmed, Kong. Okay. So, maybe this afternoon, Yeah. mapapile na po namin yung Ma'am, Babae ba ito, ma'am? Babae ito? Yung kapitan po, babae po. Hala, ma'am, panghuli na lamang, ano ang advice ninyo sa mga kupitan, sa mga LGU dyan? Pakibigyan nga ng advice, baka mga gikan sa mga bukid ka na, wala silang alam na alam, baka pwede ninyong through this radio program, TV program, ibigyan nyo nga po ng warning na bawal nilang pakialaman yan, Ma'am Vanessa. Yes po, Kong. Salamat po sa opportunity na makapagsalita po kami against dun sa mga oportunista Yun. na mga tao na who are taking advantage because sila po ang katrabaho din namin in partnership with the LGU na nagre-refer ng case. Huwag niyo pong abusuhin ang inyong power or authority. Ang inyo lang po, kilala niyo sino ang nangangailangan and i-refer niyo po sa amin for possible for assessment and possible na assistance. Wala po kayong karapatan kahit ano pa ang sabihin niyo na pakialaman kung ano po yung natatanggap ng beneficiary. Kung kayo po ay may pangangailangan, kayo lang po ay lumapit, pero wala po talaga kayong right Oo. to take away a portion or a big portion of the assistance received by our beneficiary. Criminal- Warning po, Opo. hindi po kami magiging silent. Opo. We will really press charges for those accountable. Alright. DSWD Region 11 Director Vanessa Gokong. Ma'am, daghang salamat. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Keep up the good work yung ginagawa po ninyo dyan sa Region 11. Daghang salamat, ma'am. Salamat po, Kong. Good morning. Matik daw, sabi kong, matik.
Matik. Matik. Tanggalin na kagad yan. Matik. Ay, ito no, tanong natin kay Undersecretary Juan Victor Llamas ng DILG. Magandang umaga po. Yusek Llamas, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Network Nationwide at Radyo Pilipinas. Good morning po, Yusek. Magandang umaga po sa inyo, Kong Erwin, tsaka Aljo, tsaka sa inyong mga Yes po. tagapakinig. Morning po. Ano ang posibleng kakaharapin nitong barangay captain natin? Ito po ba ay suspension? Ito ba ay disqualification na? Perpetual. Ito ba ay kasong kriminal? Mukhang patong-patong ang kakaharaping kaso nito, Yusek. Oho, unang-una po, no, pwede hong administratibo po, no, administratibo, ang magandang kaso ho dyan, pwede rin kriminal. Pero ang pagsampa po ng kaso, ganito po, no, pwede pong isampa po yan sa sangguniang bayan No. ng kung saan man pong munisipyo siya o bayan. Mhm. Pwede rin din ho sa ombudsman, diretso sa ombudsman. Narinig ko nga ho kanina binabanggit ni Director ng DSWD, mabuti nga ho, pasalamat at ay tinutulungan nila yung yung nagrereklamo at naririnig ko rin ho kanina yung tungkol sa pagsasampa ng kaso. Tama ho yun at salamat po at natutulungan. Kami po sa DILG po, hindi rin po namin kinukonsinti yung mga ganyan at po namin yan, pwede po makipag-unahin din sa amin ng DSWD para pagtulungan po natin yan, yung pagsampa ng kaso na yan. So hindi po matik yan, suspended, pending investigation. Sa inyo pong panig, quasi-judicial body ba ang DILG, sir? Wala nga ho eh. Okay. Sa batas wala nga ho ganun kaming kapangyarihan. Sa ombudsman po, pag sinampa po yung kaso na yan, sila po ay agad-agad nagbibigay din po ng preventive suspension kung habang nag-uumpisa yung kaso, pag nakita naman nila talagang malakas ang ebidensya. So, ombudsman lang ang may karapatan na magbigay ng preventive suspension. Pwede rin po ang sangguniang bayan. Doon po kung ano pong bayan po siya, doon po pwede magreklamo. Ayun. Del Sur ito. Alright. Sige po. Yusek Juan Victor Llamas, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Walang anuman po kung Thank you po. Kap! Hello, Kap! Kap, yes. Kap, Corona! Mariscal. Mariscal! Hello? Where are you? Hello? Hello? Answer me. Anybody there? Hindi ka marinig. Wala. Nabungol.